May bulaklak na ang sitaw. Oh, sariwang sariwa ang bulaklak. Puting-puti, ang ganda ng bulaklak niya. Wala siyang katama-tama sa dahon. Wala siyang leaf miner, wala siyang aphids, wala siyang kuto. Mga ka-garden, muli po ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po ako magpatubo ng sitaw dito po sa garden o sa gulayan sa harap lang po ng bahay. Dinidirect seedling ko na po dito sa cup at hinahayaan ko na po siya dito. Kasi sa akin pong pagtatanim, iba po talaga yung nasa cup siya pagka pinapatubo. Pagkatapos ito na po ang diretsong itatanim sa lupa. Mas matibay po ang mga puno ng sitaw, mas maganda ang kapit ng ugat, at hindi po sila kapitin ng fungi o fungus. Yun po ang aking na-experience sa dami-dami ko po na itinatanim na sitaw na direkta sa lupa. Iba po yung nakatanim muna sa cup bago ko po itanim sa lupa. Yan naman po mga ugat na yan, babaon po yan sa lupa na pagtataniman natin. Isa pa po, pagka naglagay po tayo ng fertilizer dito sa labas ng cup, napaka-safe kaysa po dito sa puno. Lalo na po yung mga fertilizer na synthetic tulad ng 1620, urea o kaya ng 314. Yun po, napakaganda po talaga pong. Iba po ang kanyang tubo bago ilipat sa direktang pagtataniman niya. At saka ayan po, kung nagkakaroon po ng aphids ang kanyang dahon, bago ko po siya ilipat, ini-spray ko na po yan isa-isa. Bago ko po ilipat sa lupa, ini-spray ko na po ng isa-isa ang ilalim po ng dahon. Ilalim po ng dahon, meron man po o wala, ini-spray ko na po, kasi hindi po tayo dapat maunahan ng aphids o kaya ng leaf miner o kaya ng tinatawag na kuto, yung pong kulay itim na perwisyo talaga sa sitaw. Ayan po yung pong, ayan, meron na pong konti o yung kanyang dahon, no? Ayan, meron na pong itim. Aphids po yan. Ayan pong itim-itim na yan. Kaya bago ko po i-transfer yan sa lupa na direkta, isa-isa ko pong i-sprayan yan. At napakaganda na po ng kanyang paglaki. Kumbaga, walang perwisyo sa kanyang katawan, walang hanip, walang insekto, walang kumakati-kati sa kanyang katawan, kaya diretso ang kanyang paglaki at malusog. Ito na po ang ating naitanim dito sa arko sa harap ng bahay. Yan. Ginawa na po natin ng plant box itong inaabot ng high tide, para safe na safe sa high tide. Kung high tide lang, iba naman po ang baha. Pagka baha, wala na po tayong magagawa, talaga pong baha. In-spray ko po ng insecticide yung kanyang mga dahon bago ko po i-transplant o bago ko po nilagay diyan. Direkta po, yan po yun, mga labas na po ang mga ugat na yan. Kabilaan po, ayan po, kabilaan, ang gaganda na po niya, oh. Wala po siyang leaf miner, wala po siyang kahit na anong insekto. Pag hindi pa po namumunga itong ating sitaw, ini-spray po natin ito ng insecticide na synthetic. Basta po hindi pa po namumunga, okay lang po yan. Pagka po nag-uumpisa na po siyang mamunga, medyo hindi na po tayo masyado nag-i-spray ng pesticide, kasi kumakain po tayo ng ating tanim araw-araw. Ayaw po natin na i-sprayin ng nakakalaso na chemical,
pesticide. Ginagamitan ko na po yan ng organic. Ginagamitan ko na po yan ng OHN. Ginagamitan ko na po yan ng natural na fertilizer na organic. At pagka po meron akong fish amino acid, ini-spray ko rin po ng fish amino acid. At ang pang-suporta ko lang po na fertilizer diyan 16-20 lang po pag nagbubunga na. Sa ngayon, organic ang mga lupa po niyan, mataba po ang lupa na yan. Susuportahan ko lang yan ng swamp fertilizer para ang kanyang nitrogen ay malakas. Ayan, iyan po ang harapan ng bahay ng Arko. Bali, dalawa na po ang aking sitawan, isa po sa tabing sapa at isa po dito sa harap ng bahay. After 3 weeks mga kagarden, eto na po siya. Gumagapang na po sa paitaas. Napakadali po talagang palakihin ng sitaw. Pag po yan ay inabot na ng 35 days, mumulaklak na po yan. Ang gaganda na po niya. Bibigyan na po natin siya ng calcium nitrate sa edad na 3 weeks. Mataba naman po ang lupa niyan dahil marami po yung organic na fertilizer, mga compost, binulok na gulay, mga tira-tira, mga dumi ng manok na nawawalis, diyan po inilalagay, pati po mga abon ng kalan na pinagatungan sa kahoy. Ganyan po ang ginagawa nating diskarte sa pagtatanim ng sitaw. Medyo pagdating po kasi sa sitaw mas malawak na po ang ating karanasan. Dahil sa akin po, sitaw ang napakadaling ibenta dito sa aming lugar, kaya lagi pong sitaw ang aking itinatanim na pinakamarami. Pinakamadali po siyang ibenta dito dahil may mga suki na po ako kesa po sa talong. Dahil po ang sitaw ay kailangan ng balag, kaya mas marami pong nagtatanim ng talong dito kesa po sa sitaw. Ako naman po, dahil kaunti ang nagtatanim ng sitaw, sitaw po talaga ang dinadamihan ko ng tanim, kaya napakadali pong ibenta. Kahit na po mahal sa kanila, mura lang po sa akin, napakadali pong ibenta. Kaya po pinagtitiyagaan kong gastos ng paggawa ng balag dahil madali naman po siyang makabawi. Nagdidilig na po tayo ng calcium nitrate. Isang kutsara po na calcium nitrate dito po sa isang timbang maliit na ito na naglalaman ng 6 na litro na tubig. Sa ganito po na paraan, isang lata lang po ng sardinas kada isang puno, napaka-safe po niyang gamitin. Hindi po siya ma-overdose. Pagkatapos ko po magdilig ng calcium nitrate mga kagarden, i-sprayan ko na po ng OHN. Ito po yung aking ginawa. OHN. Ito po luya, bawang, sili, suka, asukal na pula. 2 liters po ito. Lalagyan po natin ng 4 na kutsara. Dahil 2 kutsara po sa 1 litro. Maliliit pa lang po yung sitaw, kaya ito lang po muna ang gagamitin natin, hindi po yung malaki. Yan po, napakaganda pong herbal na pang spray. Nakakapatay din po ng insekto yan. Kasi po pag nag-i-spray ako nakikita ko may nadidikit sa dahon mga maliliit na insekto. Siguro dahil sa pag natuyo po ito malagkit kasi po may asukal.
Napakagaling pa dahil organic. Pinapaliguan po talaga natin para po tumalab. Hindi po siya dadapuan ng leaf miner. Iilagan siya ng aphids at matataboy po yung mga ibang insekto pag naamoy po nila yung luya, bawang, suka na pinaghalo-halo sa OHN. Ang gaganda na po nila, ang bilis nilang tumaas basta nabibigyan sila ng tamang fertilizer at tamang gamot. Organic fertilizer, organic materials na pang-spray. At saka calcium nitrate, talaga pong ang bilis niya pong gumanda. Ang next video po nito, namumulaklak na po siya. Nilinis na po natin ang mga puno ng sitaw, mga kagarden. Inalisan po natin hanggang 5 dahon para po gumanda ang circulation ng hangin sa ilalim. Mas lalo na po silang tataba ang katawan at gaganda po ang kanyang tubo. Lalakas po ang kanyang paglaki. Ganon din po dito sa kabila. Nilinis ko na po yan. Ganyan po dapat ang pag-aalaga ng sitaw sa ating bakuran. Kayang-kaya nating alagaan ng ganyan dahil maliit lang naman ang ating garden. Mapupruning natin ng mabuti. 33 days old na po sila. Pero nagkakaroon na po siya ng buko ng bulaklak. Dahil napakaganda po ng lupa, napakadami pong organic fertilizer. Nagbubuko na po ng bulaklak. Kaya pwede na po nating lagyan ng 16-20 mga kagarden. At makalipas po ang 1 buwan, lalagyan po natin ng 3-14. Isang beses po na 3-14 kada buwan ako naglalagay. Kapag po sa sitaw, every 15 days naman po naglalagay po ako ng 16-20. Sa ganung paraan po, napakadali pong humaba ng bunga ng sitaw, pero hindi siya basta tumataba ng gusto. Payat po siya na mahaba, kaya katamtaman lang po na gusto ng mga customer. Yun pong mga dahon na ating napruning, binabad po natin dito sa timba. Gagawin po natin siyang fertilizer. Yan po ang gagamitin nating nitrogen. Ibababad po natin ito ng 7 araw, 7 days. Pagkatapos po ng 7 days, yan po ang ating ididilig sa kanya. Sarili niyang dahon, iyon ang kanyang swamp fertilizer. Yan po, 7 days po ito ibababad bago po gamitin sa kanila. May bulaklak na ang sitaw. Oh, sariwang sariwa ang bulaklak. Puting puti, ang ganda ng bulaklak niya. Ang bilis niyang magbunga basta sa ganyan, oh. Tignan nyo po mga kagarden. Organic planting, organic technique. Wala siyang katama-tama sa dahon. Wala siyang leaf miner, wala siyang aphids, wala siyang kuto. Ayan po mga ka-garden, tuloy-tuloy na po ang pamumunga ng sitaw na ito.
Okay po mga ka-garden, yan lang po muna at namulaklak na, naipakita ko na po sa inyo na namumulaklak na at nagkakaroon na po ng bunga. Ang dami na pong bulaklak. Marami pong salamat mga ka-garden. Sana po ay pinapanood ninyo ang aking mga video tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang gulay, especially dito po sa sitaw na aking pinakapaboritong itanim dahil napakadali pong pagkakitaan. Matarabaho pero napakadali pong pagkakitaan. Madali po siyang mamunga basta po tama yung ating pag-aalaga mula umpisa hanggang sa 35 days, 45 days, pitasan na. Okay po, thank you very much. God bless po sa ating lahat.